Hello people! Pumalpak tayo nito kahapon. Kahapon kasi pinagawa nila ako nitong cake bread or bracelet bread. Isa itong traditional biscuit or traditional bread during Ramadan or the day after the Eid. Yung amo kong babae yung nagpapagawa nito at bibigay niya sabi ng lalaki niya. Kulay lang naman yung pinagkakaiba dyan. Masyadong dark yung turmeric powder. Pero ang lasa wala namang pinagkakaiba. Masarap pa din naman mamaya ikukwento ko sa inyo kung saan ako nagkakamali. Yung vlog na to, ito yung nangyari kahapon at today. Kasi nga, pinagawa ako uli. Bali lahat ng gawa kong ito kahapon ay hindi to natuloy na ibigay. Magiging konsumo namin to lahat dito sa bahay. Ang sabi ni amo kahapon, gagawa lang daw ako ng konti para lang daw sa biyanan niya. Kasi yung ginawa ko kahapon ay hinati ko yung recipe. Kung napanood niyo yung gawa ko ng first day of Eid, iba talaga yung kulay doon. Mas marami yun, 4 na kilo yun. Sobrang dami, sobrang tagal kong natapos doon. And hindi ako napalpak. And kahapon din, bukod doon sa kulay, medyo nahirapan akong isil siya ng maayos na maganda siya tingnan yung outcome pagluto kasi nga medyo dry yung gawa dahil ko. Sa hinati ko yung recipe, meron akong mga ingredients dyan na nakaligtaan or medyo na short. At ang written recipe nito, ilalagay ko na lang doon sa dulo ng video kung saan gumawa ako kanina ng panibagong batch. So dito pa lang, talagang maling-mali na talaga dahil yung color ng turmeric dyan super dark. I-mix ang lahat ng mga dry ingredients at yung oil and butter kanina na minelted. Mainit pa yun kaya dyan ako naglagay ng tubig para ma-cool down na siya bago natin i-add doon sa ating dried ingredients. And isa pa sa mali ko kahapon, dito sa paghalo ko nito, hindi ko talaga tinuduhan ng pagmimix. Hindi ko nga yan nilapag. Bali, ganyan lang siya. Basta ma-mix lang yan lahat. Hindi ko talaga siya hinintay na parang halong-halo na ba or mag-smooth na siya. Kulang talaga siya sa masa kaya medyo rough siya kahapon. Ewan ko ba sa akin, kahapon wala lang talaga ako sa mood. Hindi din talaga ako prepared, na surprise talaga ako sa sabi ni amo na magpagawa nito. Lunchtime na din kasi nung nagsabi siya kahapon and na-shock ako nga dahil ito yung pinagawa. Usually talaga, yearly talaga ako gumagawa nito pero at the end of Ramadan or first day ng Eid. Yung do kanina ay ipaparest natin or papaalsahin natin yun ng 3 hours. Pero again, doon din naman ako nagkakamali dahil hindi ko hinintay yung 3 oras. And sa feeling naman, gumamit tayo ng date paste at para hindi madikit dahil super dikit yan, nagmelt tayo ng butter. Gamit natin ang butter dyan para matulungan yung ating kamay na imumulti siya ng palag. Para madali na lang siyang ilagay mamaya or ipapalaman. Huwag niyo kung hanapan ng gloves dahil hindi talaga uubra yan hindi dyan. Rin yan siya uubra sa piping bag. Meron kasi akong nabasa na gamitan daw ng piping bag. Pwede kayong gumamit ng date paste na yung gawa nyo na i-blend. Tapos lutuin nyo sa asukal. Pero yung gawa ko dito ay ready to use na binili na date paste na talaga siya. After mga 1 hour ay sinumulan ko ng imoldi yan or nilagyan ng palaman. Dapat 3 oras talaga yung proofing dyan. Ewan ko ba sa akin. And dyan na, parang habang gumagawa ako niyan, meron akong iniisip na parang may mali yung kulay and yung texture niya. Mali kasi medyo dry, kaya nahirapan akong imoldi siya ng maayos na pagka maluto ay smooth siya na wala siyang mga deform ba. Kasi pagka may mga bitak-bitak yan, pangit and lalabas yung kanyang dates or tamar. Pagka niro-roll ko siya, madali siyang mabasag, madali siyang maputol. Ay, hindi pala mabasag, madaling masira. Pero nag-iisip na ako dyan talaga na hindi talaga maganda yung outcome. Dyan pa lang, alam ko na yung outcome niyan, hindi talaga maganda. Pero wala lang tayong magagawa, itutuloy na natin. Buti na lang talaga nakatagpo ako ng ganitong among. Sobrang kalmado so, ito lang. Nga kahapon, pumunta na siya doon sa kusina nung nakaluto na ako ng first batch. Yung unang salang ko. Nangamoy na kasi yung bahay. Talagang mabango talaga to pagka naluto or nagbe-bake tayo. And sa tuwing gagawa talaga ako nito, ito talaga yung best part niya, yung pupunta na sa kusina pagka maamoy niya na yung mga tinapay, yung mga pinapagawa niya sa akin. Pagka meron ng mabango, ibig sabihin meron ng naluto at titikim na siya. And ang bungad niya talaga sa akin, how's the cake bread? Inunahan ko na siya. Sabi ko, there is something wrong. It's rough and it's very dark. At yes, nag-agree din siya na super dark at nakita niya yung mga dates sa bottom ng tinapay na yan ay lumalabas. Sana yan kung dito lang sa bahay. Okay lang yan kaya. Gusto niya lang talaga mapasaya yung biyanan niyang lalaki or naglalambing ba. Kaya gusto niya siguro yung perfect. And then sabi niya pala kahapon, gagawa din ako ng plain na walang dates. Parang ano lang siya, bread na flat bread. Parang brown bread
dito ba or Arabic bread. Wala siyang dates. Parang ganyan lang yung ginagawa ko. Pero ang sabi niya pati ito palpak din kasi sobrang liit. Parang ginawa kong cookie. Sabi niya kung medyo lakihan pa ng konti. And naawa na lang ako sa reaction niya kahapon dahil hindi talaga siya nagbumunga sa akin or hindi talaga siya nagsusungit sa akin kahapon. Kaya naawa ako sa kanyang reaksyon dahil parang hinihintay niya na sabihin ko na gagawa ko ng bago. Parang nahiya lang siya sa akin na syempre hindi kaya biro na gagawa ka ng ganito, nakakangalay dahil kailangan ng tumayo. Inunahan ko na siya. Sabi ko, okay, would you like me to make another batch tomorrow? At sumagot naman siya agad ng yeah, okay. At pinadagdagan niya pa nga yung recipe kasi nga sabi niya kailangan bibigyan niya rin daw yung kanyang brother-in-law. And this one, ito na yung serye kanina at talagang nag-effort talaga ako niya na kailangan lang palpak. Tayo dyan ng butter ghee 400 grams at naglagay tayo ng 1 stick na butter, 1 cup oil at sinalang ko lang yan sa apoy ng saglitan lang para matunaw lang yung butter. Then, pina-cool down ko lang saglit yun. Sa dry ingredients naman, 2 kilos ng all-purpose flour, 2 tablespoon ng black seeds, 2 tablespoon ng anise seeds, 1 tablespoon ng yeast, 1 tablespoon ng sugar, at 1 teaspoon ng salt. Iset aside muna natin yung tinaunaw natin na butter. Then, naglagay tayo ng half tablespoon ng baking powder. Tapos, paghalu-haluin lang yan lahat. And yung ating water, naglagay ako ng 2.5 cups ng water. At yung ating turmeric powder dyan, kahapon nagawa ko ay the same pa din ang kulay, wala pa ding pinagkakaiba. 2.5 cup ng water at hinalo ko na dyan yung turmeric powder na half tablespoon. Pinaghalo ko doon sa ating butter ghee na tinunaw natin kanina para ma-cool down siya. Saka natin ilagay sa dried ingredients. Sa mga oras na yan, confident ako na tama na yung ginagawa ko sa kulay. Kasi kahapon, 1 kilo yon and 1 tablespoon ng turmeric powder. Today, 2 kilos na flour yung ginawa ko dahil pinadamihan ni Amo at half tablespoon ng turmeric powder yung inad ko lang. And para talagang hindi ako magkakamali, pati yung texture, para hindi siya mag-rough, kailangan luhuran na talaga natin yan dahil ginamitan lang natin yan ng kamay, kailangan natin mahalo ng mabuti. Sa mga oras na yan, hindi ko pa talaga na-realize na meron pala talagang mali sa turmeric powder na ginamit ko. Nung nakaluto na ako ng 2 tray, saka ko talaga napagtanto na parang pareho lang yung kulay kahapon. Habang nagmumuldi ako o naglalagay ako ng palaman dyan sa cake bread na yan, iniisip ko talaga kung ano yung mali, bakit ganito yung kulay, bakit hindi siya nag-light at parang pareho lang siya. Medyo nag-light siya ng kunti pero kunting-kunti lang kaysa kahapon. Wait lang, papaasahin natin yan ng 3 hours. 3 hours talaga exactly yung ginawa ko. And then, habang nagpapaalsa tayo, ay gumagawa ako ng palaman. So, naglag tayo dyan ng date paste gaya ng nung kahapon na batch. The same pa din naman. And after 3 hours, kanya na yung itsura niya. Naka-double size na siya and pwede na siyang lagyan ng palaman. Nung naluto na yung 2 tray, doon nag-sink in sa utak ko na meron pala akong tatlong bottle ng turmeric powder. Yung 2 bottle, bigay lang sa kanya, balibago. So, kahapon, nagawa ko at today, yun pa lang yung gamit ko sa turmeric powder na yun dito sa cake bread. Bukas, i-film ko nga yun. Nakalimutan ko din i-film yun kanina. Tapos, meron akong isang bottle na luma na. Yun yung ginamit ko from the start ng gumagawa ako ng cake bread dito. From year 2023, biruin mo, ang tagal na ng turmeric powder na yun. From year 2023, 2024, and the last Ramadan, nung, March, gumawa ko nun. Yung gamit ko na turmeric powder is yung light. So, pinagdikit ko or pinagtabi ko yung 3 bottle na yun. Yung 2 bottle, pareho yung kulay. And yung isa na luma is yung light. So, yun yung ginamit ko last year na maganda yung outcome ng ating cake bread. Anyway, ito pala yun. Ganito kalaki yung gusto ni Amo na bread lang siya, walang dates. Kakainin daw yan ng auntie ng amo kong lalaki na with jam or za'atar or cream cheese sa top. Parang bread ba? And pinatawag ko si Amo agad sa kusina at in-explain ko sa kanya kung anong nangyari at the same pa rin yung kulay. Una, marami siyang tanong tapos in-explain ko sa kanya ng maayos. Approve naman ng Amo. Tinikman niya rin at pareho din yung lasa. Masarap din daw.